Alright, mga kaubas, pinabagyo tayo ngayon ng bagyong Guring, no? Ito yung isa sa pinaka kalaban ng ating mag-uubas, no? Yung pag-uulan. So sa ganitong stage, yan yung nagiging problema ng nag-aalaga ng ubas, no? Kita nyo naman, no? Buti na lang at hindi pa nasa pollination stage. Ayan, no? Buti na lang. Kasi nga kung nasa pollination stage yan, malamang maglalagas. Ayan, no? Ang lulusog pa man din, no? Kita nyo naman yung mga bulaklak. Banlulusog. Ayan, no? Halos lahat ano na to, pa-stage na ng pollination. Ayan, no? Tatlong cluster ng bulaklak. Ayan, no? Isa, dalawa, tatlo. Oh, ang lusog pa man din. Ito yung kinatatakot ko yung abutan ng ulan tong mga bulaklak kapag kahit nasa pollination stage na. Ang mangyayari diyan kapag nabababad sa tubig ulan, ang nangyayari, naglalagas. Katulad nito, nagpo-pollinate na yan. Ayan, oh. Meron pumuputok na yung kanyang buds ng bulaklak. Ayan. So kapag hindi na sikatan ng araw yan, ang mangyayari dyan, maglalagas, mamamatay, maglalaglag lang. Yan yung magiging problema. Ayan, o. Unti-unti na nagpo-pollinate. O. Yan yung nakakapanghinayang. Isa yan sa mga disadvantages kapag ka nagpruning ka ng tagulan. Lalo na kung kalakasan ng habagat. So nakakalungkot lang. Kumbaga sayang yung hirap natin kapag ganitong na. Pero tiwala pa rin ako rito sa puno ko kasi katao ba to resilient to sa sa ulan Yung gaganda pa man din ang lulusog Nag-i-start na mag-pollinate. Yan isa, dalawa, tatlo. Nako, nakakatakot. Nag-i-start na naman mag-uulan. Ayan yung epekto ng habagat dito ni Bagyong Guring. Yan yung buntot. Ayan nasa pollination stage na. Pero may nilagay ako rito balat ng itlog. Almost isang plastic yun ibinusa ko pa. Nilagay ko ron para mas matibay yung inner cell ng ating puno ng ubas. No? Nakakapanghinayang, napakalago pa man din, napakaraming bunga, napakaraming bulaklak, kabila yun pa. Nakakalungkot lang ito. Ito yung sa mga yan yung isa sa mga kinatatakot ko, yung abutan ng ulan. Sayang. Nagpo-pollinate yan. Kita nyo? Unti-unti na siyang bumubuka. Ayan. Naglagay naman ako ng calcium carbonate dito. Kaya ang ina-advise ko sa inyo kapag ganito nag-uulan, before kayo mag-pruning, mag-apply na kayo ng calcium, yung dinurog na itlog, na balat ng itlog, para mas matibay yung ating bulaklak ng ating ubas, para hindi kagad siya naglalagas, no? Sayang lang kasi ito kapag ito'y nalaglag o naglagas. Ayan na naman ang ulan, Kita nyo, yun yung ulan, ayun. Yan yung habagat ng Guring. May hangin pa, di ba? So bababa na tayo dahil baka mabasa tong cellphone natin, no? Yan yung isa sa mga problema sa pag-aalaga, di ba? Yan yung kinatatakot ko. Ayan, ang lusog-lusog Yung mga panahon na maganda ang panahon nakakapanghinayang. So pagka ganyan nakababada sa tubig yung puno ng ubas, magkakaroon niya ng mga side shoot ng root ng ugat. Ayan Ayan Magsusulputan yan.
Ayan. Yan yung pinaka main trunk. Sayang. Di ba? Ang lusog-lusog pa man din yan. Isa yan sa mga nagiging problema kapag nag-uulan. Medyo nag-aalanganin ka at baka maglagas, no? Sayang kasi yung ano eh. Sayang kasi yung bunga. Napakarami pa man din. Nakakapanghinayang. Yeah. Oh, ang lago pa man din yan, oh. Mula doon sa taas. Oh. Yan, oh, nagsisimula na namang umulan. Yan, oh. Nalulungkot ako. Sana wag maglagas para magtuloy-tuloy lang. Ano eh? Nakakalungkot lang yan pagka ganyan. Manghihinayang ka talaga. Napakarami pa man din bulaklak niyan. Bibihira. Alright, sige. Maraming salamat sa inyong lahat.